Sa mga hindi pa nakakaalam ay ginagamit na po ng Israel ang makapaminsalang high-energy laser sa digmaan. Oo, tama ka. Because Israel is reportedly rolling out a new defense system. It's the stuff of sci-fi movies. Israel calls it its defensive trump card. It's the Iron Beam anti-missile laser system. Hindi lang basta mga pampasabog ang meron sila, kundi meron din silang panunaw. Pero gaano ito kalakas at kaepektibo sa digmaan? At yan ang ating aalamin. Pero bago yan, hingi lang sana ako ng isang like sa video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, balik na tayo sa video. Akala ng karamihan alam na nila ang buong kakayahan ng Israel sa kasalukuyang giyera laban sa Iran. Sa tulong ng mga fighter jets at high-tech na mga armas mula sa Amerika, halos mapasuko ng Israel ang Iran sa loob lang ng ilang araw. Pero may isang lihim na sandata na ngayon lang ibinunyag. At ito ay hindi pang karaniwan. May laser na ang Israel. Oo, totoong high-energy laser na ngayon lang sa kasaysayan ginamit sa aktwal na digmaan. Noong ika-28 ng Mayo, inanunsyo ng Rafael Advanced Defense Systems, isang kumpanyang gumagawa ng mga armas sa Israel, na matagumpay nilang ginamit ang unang bersyon ng isang bagong sistema na tinatawag nilang Iron Beam. Ginamit ito para pabagsakin ang dos-dosenang drone na pinakawalan ng grupong Hezbollah papuntang Israel. Ayon sa Rafael, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ang high-power laser para harangin ang mga banta sa himpapawid. Dagdag pa nila, ito ay naganap sa gitna ng tinatawag nilang Swords of Iron War, isang digmaan na nagsimula noong Oktubre 2023 matapos ang pag-atake ng Hamas. Sa una, ang giyera ay sa pagitan lang ng Israel at Palestine. Pero mabilis itong lumawak. Nadamay na rin ng Hezbollah mula Lebanon, isang grupong sinasabing suportado ng Iran. Ipinakita rin sa social media ng Rafael ang footage ng bagong laser system. Nakaposisyon ito sa lupa, nakaturo sa langit. Sa grainy na video, makikitang may isang drone na lumilipad. Bigla na lang nasunog ang pakpak at bumagsak. Wala na ang drone, tinamaan ng laser. Isa itong direktang tama. Pero kailan ito unang ginamit at kanino nga ba? Ayon sa The War Zone, unang ginamit ang Iron Beam sa labanan noong Oktubre 2024. Ibig sabihin ilang buwan na pala itong operational bago lang nila isinapubliko. Sabi naman ng Popular Mechanics, ang unang naging target ng Iron Beam ay ang mga drone na pinakawalan ng Hezbollah mula Lebanon. Ayon sa kanila, ilang drone ang nakalusot at naging sanhi ng pagkamatay ng 4 na sundalo at pagkasugat ng 7 pa. Ngunit hindi lahat ng drone ay pinalad. Ayon sa YouTube channel na The Military Art, sa sobrang bilis ng pangyayari, agad isinabak ng Israel ang Iron Beam kahit prototype pa lang ito. At doon na nga ito sinubok sa tunay na labanan, isang tinawag nilang battlefield baptism, at lumabas na matagumpay ito. Mula noon itinuturing ng bahagi ng multi-layered air defense ng Israel ang Iron Beam. Isang bagong teknolohiya na kayang humarang ng mga aerial threats sa napakabilis na paraan at ayon sa Rafael, walang gastos kada putok. Ibig sabihin hindi ito tulad ng missiles na libo-libo ang halaga bawat piraso. Ang dahilan kung bakit minadali ng Israel ang paggamit ng laser system dahil sa naging malupit na leksyon noong Oktubre 2023. Sa loob ng 20 minuto, mahigit 5,000 missiles ang pinakawalan ng Hamas patungo sa Israel. Nabigla ang kanilang defense system. Muntik na itong bumigay. Dito nila napagtanto, kulang ang Iron Dome. Kailangan nila ng sandata na mabilis, mura at kayang harangin ang mga threat sa malapitan. At doon ipinanganak ang Iron Beam. Hindi na ito science fiction. Isa na itong combat-proven weapon na aktwal ng ginamit at ayon sa mismong gumawa nito, hindi na ito teorya, ito ay totoo. Napatunayan, gumagana, makasaysayan. Matagal ng pangarap ng maraming militar sa buong mundo ang magkaroon ng laser weapon sa totoong labanan. Karamihan na natili lang sa testing phase, pero ang Israel, ginawa nilang totoo ang ideyang yan. Bago pa man umatake ang Hamas noong Oktubre 2023, matagal nang pinaplano ng Israel ang Iron Beam. Noong Abril 2022, inanunsyo ni Brigadier General Yanni Brotem mula sa Defense Ministry na matagumpay na itong nakapasa sa serye ng matitinding tests. Ayon sa The Times of Israel, sinubukan ng Iron Beam laban sa drones, mortars, rockets at maging sa anti-tank missiles. Lahat ng ito sa matataas na bilis at sa iba't ibang distansya. Sabi ni Rotem, ang laser na ito ay isang tunay na game changer, madaling gamitin at napakamura kumpara sa tradisyonal na depensa. May mga lumabas pang video online.
Sa loob ng 50 segundo ng footage, makikita ang Iron Beam na sunod-sunod na tinatamaan ng mga target. May mga sumabog agad, may iba namang unti-unting nasunog sa ere, gaya ng drone na nakita sa unang ulat ni Rafael. Pero noong 2022, hindi pa ito handang isabak. Kaya nang umatake ang Hamas, minadali ng Rafael at mga kaalyado nito ang paggawa ng Iron Beam para maipadala agad sa field. Sa loob ng 1 taon mula sa pag-atake at halos 2 taon matapos ang unang test, ang prototype ng Iron Beam ay aktwal nang ginamit sa labanan. At ayon sa Futura, 2 dosenang drones na ang napabagsak nito kahit hindi pa nagbibigay ng eksaktong bilang ang gobyerno ng Israel. Paano nga ba gumagana ang laser na ito? Sabi ng Rafael, ang Iron Beam ay isang 100 kilowatt high-energy laser weapon system. Kayang tamaan ng weapon na ito ang mga target mula sa ilang daang metro hanggang 10 kilometro ang layo. Ibig sabihin ito ang pinaka-last line of defense, ang humaharang sa mga aerial threats na nakalusot sa ibang depensa ng Israel. Ayon pa sa Rafael, ang Iron Beam ay tumatama gamit ang bilis ng liwanag. Hanggat may kuryente, tuloy-tuloy ang unlimited shots. Walang kailangan na missile, walang reload. Halos libre kada putok, malayong presyo kung ikukumpara sa daan-daang libong dolyar kada missile ng ibang sistema. May advanced tech pa ito gaya ng adaptive optics para maging matatag ang laser sa gitna ng galaw at multifunction beam directors para madaling makahanap ng target kahit gumagalaw ito. Simple lang gamitin, parang malaking laser gun na may sight at trigger. Pwede ring kontrolin mula sa malayo. Hindi na kailangang mismong may tao sa tabi nito habang pinapaputok. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kayang-kaya nitong humarap sa sabay-sabay na drone attacks, ang madalas na estilo ng mga kaaway ng Israel. Halimbawa, ang Hezbollah. Noong 2006, ayon sa Missile Defense Advocacy Alliance, may higit 10,000 missiles na ito. Pagdating ng 2016, mahigit 150,000 na. At ngayon, posibleng umabot na sa higit 200,000 kasama ang drones. Ang Hamas naman, gaya ng nabanggit, gumamit ng 5,000 missiles sa loob ng 20 minuto para lang i-overwhelm ang depensa ng Israel. At huwag kalimutan ng Iran na ayon sa Defense Express ay gumagawa ng hanggang 150 Shahed drones kada buwan, na ilan dito ay pinapadala rin sa Russia at mga proxy groups sa Middle East. Dito pumapasok ang papel ng Iron Beam para sa mga missiles o drones na nakakalusot sa Iron Dome, David Sling o Arrow system ng Israel. Ang Iron Beam ang final layer na sumasalo. Pero isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng laser weapon na ito, ang presyo. Ang Arrow system na ginagamit sa long-range threats ay may presyo kada missile na nasa 2 milyon hanggang 3 milyong dolyar. Ang David Sling nasa 1 milyon kada putok. Kahit ang pinakamura, ang Iron Dome ay gumagastos ng 50,000 dolyar kada Tamir missile. Noong Abril 2024, nang umatake ang Iran, gumamit ng kombinasyon ng mga sistemang ito ang Israel kasama ang mga kaalyado nito mula US, France, UK at Jordan. Ang total na gastos, umabot ng 1.1 bilyong dolyar sa isang araw lang ng depensa. Ilang araw pa kaya ang kayang gastusan ng ganitong halaga? Hindi ito sustainable. Kaya ngayon habang lalong lumalakas ang banta mula sa Iran, Hamas at Hezbollah, ang Iron Beam ang bagong pag-asa. Isang sandatang kayang magdepensa ng mabilis, ng tahimik at ng halos walang gastos. Murang-mura pero may limitasyon. At lahat ng ito hindi pa kasama ang matataas na gastos sa maintenance at operasyon ng 3 pangunahing depensa ng Israel, ang Iron Dome, David Sling at Arrow system. Dito ngayon pumapasok ang Iron Beam. Magkano nga ba ang gastos sa bawat laser shot ng Iron Beam laban sa isang drone o missile? Ayon sa Rafael, halos wala, literal. Sabi nga ni dating Prime Minister Naftali Bennett sa panahon ng test noong Abril 2022, bawat putok ng Iron Beam ay nagkakahalaga lang ng 3,050 yuan. Idinagdag pa niya sa X, ito ang kauna-unahang energy-based weapon system sa mundo na gumagamit ng laser para pabagsakin ng UAVs, rockets at mortars sa halagang 350 daltons kada putok. Pero ayon sa The War Zone, mas bumaba pa raw ang presyo, hanggang $2.50 kada shot sa pinakahuling ulat. Kahit gamitin mo ang pinakamahal na estimate, 3,050 dollars, makakaputok ang Iron Beam ng 14,285, 14,985 na beses bago ito tumumba sa presyo ng isang Tamir missile ng Iron Dome. Kaya ang tanong, bakit hindi na lang palitan ng Iron Beam ang lahat ng missile defense ng Israel? Simple lang.
may mga limitasyon ang laser. Una, ang range. Ang Iron Beam ay may maximum range na 6 na milya lang. Samantalang ang Arrow system ay umaabot ng higit 1,400 milya. At ang David Sling at Iron Dome ay mas malawak rin ang saklaw. Kung Iron Beam lang ang gagamitin, kailangang hintayin pa ang banta na halos bumagsak na bago ito matamaan. Delikado yun. Pangalawa, panahon o weather. Sa test environment, perpekto ang kondisyon. Pero sa totoong mundo, may ulan, hamog, usok o niebe, bumababa ang performance ng laser. Ayon kay David Schmid ng University of Illinois, ang laser ay madaling maabsorb ng fog o ulan, kaya't mas malabo itong tumama sa target. Maging ang simpleng pagkakaiba ng temperatura sa hangin ay pwedeng makaapekto sa bilis at direksyon ng laser. May iba pa. Kailangan ng Iron Beam ng constant power source. Kapag nawalan ng kuryente, hindi ito makakabaril. Kaya posibleng targetin ng mga kalaban ang power stations para patayin ang sistema. Bukod pa rito, ang laser mismo ay nagiinit habang paulit-ulit ginagamit. Hindi pa malinaw kung ilang beses ito pwedeng magpaputok bago kailanganing lumamig muna at gaano katagal ang cooldown. At isa pa, ang target ng Iron Beam ay kailangang nakikita. Hindi ito kagaya ng missiles na kayang sundan ng target kahit nakatago. Kailangan pa rin ng tao na tutok at papaputok o automated system na may direct line of sight. Pero huwag tayong magkamali, napakahalaga pa rin ng Iron Beam. Hindi nga ito pamalit sa Iron Dome, David Sling at Arrow pero isa itong mahusay na dagdag. Ayon sa TWZ, magiging point defense system ito. Nakaposisyon sa mga kritikal na lugar gaya ng military bases para harangin ang anumang drone o rocket na nakalusot sa ibang depensa. Ano ba talaga ang hawak ngayon ng Israel? Ang sagot, isang makasaysayang sandata. Ang pinakaunang laser air defense system na parehong nasubukan sa laboratorio at sa aktwal na labanan. At darating pa ang final version nito sa 2025 na posibleng i-mass produce bilang dagdag sa defense system ng bansa. Kaya nitong harapin ng short-range threats sa napakababang halaga. At perpektong inilunsad ito sa panahon na pinakakailangan ng Israel ng bagong depensa. Nang inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion laban sa Iran, tiyak nilang alam na may ganti itong kasunod at dumating na nga ang mga iyon. Noong ika-15 ng Hunyo, iniulat ng Al Jazeera ang isang malawakang drone at missile strike mula sa Iran. Pagdating ng ika-18, muling naglunsad ang Iran ng 2 wave ng missiles, 15 projectile sa unang wave at 10 pa makalipas ang 40 minuto. Ayon sa The Times of Israel, nag-trigger ito ng air alerts pero karamihan ay naharang. At mas marami pang paparating. Posible rin na magsimulang magpaputok ang mga proxy forces ng Iran, ang Hezbollah mula Lebanon at Hamas mula Palestine. Sa pagdating ng Iron Beam, may bago ng sandata ang Israel laban sa mga ganitong pag-atake. Pero ang tanong ngayon, gaano nga ba kaepektibo ang Iron Beam kapag ito'y tuluyang isinalang sa matinding digmaan? Habang palakas ng palakas ang depensa ng Israel, unti-unti nang bumibigay ang depensa ng Iran sa ilalim ng lakas ng airstrikes ng Operation Rising Lion. Sa bawat pagputok ng laser ng Iron Beam, hindi lang ito basta teknolohiya. Ito ay simbolo ng isang bagong panahon sa modernong digmaan. Habang ang mundo ay abala sa pagpapalakas ng kanilang mga air force, missiles at surveillance drones, tahimik namang umuusbong ang isang panibagong uri ng depensa. Ang hindi naririnig, hindi naaamoy at halos hindi makita, ang sandata ng liwanag. Ngunit paano nga ba naiiba ang Iron Beam ng Israel sa iba pang laser weapons ng mga malalaking bansa tulad ng Amerika, China at Russia? Paghahambing, Iron Beam versus mundo. Ang Estados Unidos matagal nang nangunguna sa larangan ng laser-based defense. Mayroon silang Helios na nakamount sa warships at DEM Shorad na ginagamit para sa mobile defense laban sa drones. Pero ang problema sa mga ito, ayon sa ilang eksperto, ay ang pagiging sobrang komplikado at mahal. Maraming taon na ang ginugol sa R&D pero wala pa ring ganap na combat deployment. China naman ang may tinatawag na Silent Hunter, isang solid-state laser system na ipinagmamalaki ng Beijing. Ngunit sa kabila ng hype, wala pang ulat na ito ay tunay na ginamit sa digmaan. Russia, na laging may sariling diskarte, ay may peresvet, isang malakas na laser system na sinasabing kayang takutin ang satellites. Ngunit muli, kulang sa ebidensyang aktwal itong ginagamit sa labanan. Ngunit ang Israel, kahit maliit na bansa, ay tila nangunguna na ngayon. Ang Iron Beam ang kauna-unahang laser system na aktwal ng ginamit sa digmaan. Totoo, hindi prototype, hindi test run, totoong labanan. At dahil dito, isang tanong ang bumabalot ngayon sa mga analysts. Bibili rin ba ang ibang bansa?
Plano ba itong i-export? Sa sobrang ganda ng performance ng Iron Beam, inaasahan na maraming bansang interesado rito. Halimbawa, ang India na may malawak na border sa China at Pakistan ay tiyak na makikinabang sa ganitong mura ngunit mabisang panangga sa drones at missiles. Pati Taiwan na laging nakaamba sa banta mula sa mainland China ay maaaring maging top priority buyer. At huwag kalimutan ang mga bansang tulad ng South Korea, Poland at UAE na aktibong naghahanap ng bagong defense technology. Pero may isang problema, ipinagbabawal ng ilang kasunduan ang export ng high-energy laser weapons. Kaya posibleng limitahan ng Israel ang supply sa mga kaalyado lang nito. Kung sakaling magbenta nga sila, malaki ang posibilidad na magkaroon ng panibagong arms race, isang laser arms race. Panibagong uri ng psychological warfare sa digmaan, hindi lang bala ang nakamamatay, pati takot. At walang mas nakakakilabot sa ideya na merong sandata na hindi mo maririnig at bigla ka na lang mawawala sa ere. Ayon sa ilang ulat, may mga drone operators na mismong umiiwas na lumapit sa mga lokasyong may Iron Beam. Dahil isang pitik lang ng liwanag tapos na ang misyon mo. Ang epekto sa morale ng mga kalaban ay napakalalim. Hindi gaya ng missiles na may ingay at trail na pwede mong itrack. Ang laser ay parang multo. Bigla na lang susulpot at tutunaw sa'yo. Nasaan nga ba inilalagay ang Iron Beam? Bagamat classified ang karamihan ng eksaktong lokasyon ng Iron Beam, may mga analyst na nagsasabing nakadeploy ito sa mga high-risk zones tulad ng border ng Gaza Strip, Northern Israel, malapit sa Lebanon, bantay kontra Hezbollah, at mga military base na may critical infrastructure. May posibilidad din na may mobile version nito, isang prototype na maaring ikabit sa armored vehicle o sa likod ng military trucks. Ibig sabihin pwedeng ilipat-lipat depende sa threat level. Enerhiya, ang pusong nagpapatakbo sa laser. Ang tanong ng marami, kaya ba talagang isustain ang power nito? Ang isang high-energy laser system gaya ng Iron Beam ay nangangailangan ng matinding kuryente. Kaya't bawat deployment nito ay laging may kasamang dedicated generator systems o grid connection. May mga backup systems na rin ito kung sakaling magkaroon ng emergency brownout o attack sa power lines. Ilang eksperto ang nagsasabing solar power integration ang isa sa mga pinag-aaralan na ngayon para hindi lang ito maging epektibo, kundi eco-friendly din. Paano kung sabay-sabay ang atake? Isa ito sa pinaka-importanteng tanong. Paano kung sunod-sunod ang missile at drone attack? Kagaya ng ginawa ng Iran na sabay na nagpaputok ng 15 misil tapos kasunod pa ang 10 iba pa. Ang sagot, multi-layered defense. Habang ang Iron Dome ay haharang sa mid-range missiles at David Sling sa mga mas mataas na threats, ang Iron Beam naman ang last line of defense, ang sumasalo sa mga drones at maliliit na rocket na nakalusot. Kung maayos ang integration ng tatlong sistemang ito, magiging halos impenetrable ang defense ng Israel. Ang hinaharap ng Iron Beam, ayon sa Rafael, ang definitive version ng Iron Beam ay lalabas sa 2025. Mas mataas na range, mas advanced na AI tracking at mas maliit na physical footprint. May plano ring gumawa ng airborne version, laser weapon na kayang i-mount sa drones o jet fighters. At ito ang magpapabago ng lahat. Isipin mong may fighter jet na may kasamang laser cannon. Hindi na ito science fiction. Posibleng ito na ang bagong standard ng modern warfare. Ang tanong, safe ba ito sa mga sibilyan? Marami ang nagtatanong, paano kung mag-malfunction? Paano kung tamaan ng civilian aircraft o commercial drone? Ayon sa Rafael, may strict targeting protocols ang Iron Beam. Ang AI system nito ay may layered verification at lahat ng targets ay kailangang positively identified bago payagan ng pagpapaputok. Ngunit gaya ng anumang weapon, may risk pa rin ito. Kaya't habang exciting ang pag-usbong ng laser weapons, hindi pa rin ito maiiwasan ng ethical debates. Panghuli, hindi na ito hinaharap. Ito ang ngayon. Ang Israel sa kabila ng kaliit-liitang lupaing pinangangalagaan nito ay naglabas ng isang teknolohiyang hindi pa kayang tumbasan ng kahit sinong global power. At habang patuloy na lumalalim ang tensyon sa gitnang silangan, ang pagdating ng Iron Beam ay parang sinag ng bagong pag-asa. Isang tahimik pero matinding sandata na maaring magligtas ng libu-libong buhay. Sa panahong ang mga kaaway ay gumagamit ng drones, missiles at swarm attacks, liwanag ang naging sagot ng Israel. At ito'y tunay na makasaysayan. Paano kung may Iron Beam ang Pilipinas? Isang tanong na maaaring pumasok sa isipan ng kahit sinong Pilipinong nakakapanood ng teknolohiyang ito. Bakit wala tayo nito? At paano kung meron? Isipin mo, isang sandata na hindi na kailangang gumamit ng bala, walang usok, walang sabog.
pero kaya nitong pabagsakin ng drone, missile o kahit rocket gamit lang ang liwanag. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng tubig, madaling pasukin ng air at sea threats at may issue pa sa maritime territory, ang pagkakaroon ng isang teknolohiya gaya ng Iron Beam ay literal na game changer. Pero posible ba ito? At anong mangyayari kung meron nga tayo nito? Una sa lahat, bakit kailangan ng Pilipinas? Ang ating bansa ay matagal nang may territorial issues sa West Philippine Sea. Araw-araw may ulat ng Chinese Coast Guard vessels, militia ships at gray zone tactics sa loob ng ating exclusive economic zone. Wala tayong missile defense system, wala tayong air defense interceptors. Sa ngayon, ang tanging sandata ng Pilipinas ay patrol ships, radio warnings at diplomatic notes. Kung may Iron Beam ang Pilipinas, kaya nitong protektahan ang airspace mula sa maliliit na surveillance drones na ginagamit ng ibang bansa para magmanman sa atin. Kaya nitong salagin ang mga maliit na rocket o missile kung sakaling may sakunang military confrontation. At higit sa lahat, maibabalik ang tiwala ng mga mamamayan sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili. Pero posible ba talaga ito? Sa technical na aspeto, oo, posible. Pwede tayong bumili ng Iron Beam mula sa Israel kung papayagan nila. Tandaan, ang mga ganitong klase ng armas ay highly restricted at kadalasan ay ibinibigay lamang sa mga bansang may matibay na ugnayang militar. Pwede rin tayong gumawa ng sariling version, pero kailangan ng malaking pondo sa R&D, research and development, world-class na scientists at engineers, long-term political support at funding. Isipin mo, ang Iron Beam ng Israel ay mahigit isang dekada bago naging operasyonal. May kapasidad ba ang Pilipinas para gumawa ng sarili? Hindi imposible. Pero kailangan ng malaking pagbabago sa national priorities. Paano magbabago ang defense strategy ng Pilipinas? Kung may ganitong laser system ang Pilipinas, magbabago ang ating posture mula sa pagiging defensive silent papunta sa pagiging active deterrent. Pwedeng ilagay ang Iron Beam system sa Palawan para protektahan ang West Philippine Sea airspace Northern Luzon laban sa foreign surveillance sa Bashi Channel, major bases sa Visayas at Mindanao para hadlangan ng smuggling o air incursions. At sa bawat ganitong deployment, mas titibay ang mensahe. Hindi na kami basta-basta, handa na kami. Ano ang epekto sa foreign relations? Kung magka-Iron Beam ang Pilipinas, tataas ang respeto sa atin ng ibang bansa. Magiging mas maingat ang mga foreign militaries sa pagpasok sa ating teritoryo. Pero kasabay nito, posibleng mainis o matakot ang mga agresibong bansa, lalo na ang China. Posible rin tayong idiin sa geopolitics. Dahil ang pagkakaroon ng high-tech weapons ay nangangahulugang mas malaki na ang papel natin sa regional defense. At dito papasok ang tanong, handa ba tayong harapin ang mga diplomatic consequences? Realidad, maganda. Pero mahirap sa ngayon, ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa mutual defense agreements tulad ng EDCA at VFA, kasama ang Amerika. Sila ang nagbibigay ng umbrella protection kung sakaling magkaroon ng gulo. Pero kung gusto nating umangat sa sariling paa, kailangan nating pag-isipan ng mga sumusunod. Paano palalakasin ng science and tech sector? May budget ba tayo para sa ganyang klaseng sandata? Paano natin poprotektahan ng infrastructure kung targetin ito? At higit sa lahat, handa ba tayong maging isang bansang may laser defense capability? Dahil kung oo, kailangan nating seryosohin ang modernization. Hindi lang ng AFP, kundi ng buong bansa. Sa huli, pwede, pero kailangan ng tapang. Kung may Iron Beam ang Pilipinas, hindi lang ito magiging teknolohiyang panlaban. Magiging simbolo ito ng bagong henerasyon ng pambansang dangal. Isang Pilipinas na hindi lang marunong manalangin, kundi marunong din maghanda. Isang bansa na kayang sabihin sa mundo, hindi kami naghahanap ng gulo. Pero kung darating ka, handa kami.